Ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga ugok na to. Talagang napakainit ng mga usapin ngayon, lalong-lalo na tungkol sa hidwaang Marcos at Duterte, na mayroon pang mga pasabog na talagang labis na ikakagulat sa naganap ngang rally sa Davao City na kung saan ay harap-harapang tinira ni dating Pangulong Duterte at kanyang anak na si Mayor Baste si Pangulong Bongbong Marcos, na nagresulta nga sa pagsasabi din nito na gumagamit din ang dating Pangulong Duterte ng fentanyl, ay muli na namang binanatan ni dating Pangulong Duterte ang presidenteng Bongbong Marcos. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Kitawan, nung mayor ako, sabi mo ngayon, mga PDEA, ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagong PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it. Gusto mo rin talaga, pati si Lisa, pati kayo ni Romualdez. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this People's Initiative to amend the Constitution? Alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. Siniwalat din ng dating Chief Executive na noong panunungkulan pa lang niya bilang Pangulo ng Pilipinas ay nagpahayag daw ng intensyon ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos upang maging kalihim ng Department of Agriculture. Kasi ito si Bong lumapit sa akin, Bongo, galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Marami namang mga nagsasabi na dapat daw ay magdahan-dahan ang dating Pangulo sa kanyang mga binibitawang salita dahil di umano ay maaari niya itong ikapahamak, lalo na't wala na siya sa posisyon ngayon upang magsabi ng mga bagay na maaaring maging rason upang makasuhan siya. Dagdag naman ni Attorney Harry Roque na talagang hindi naman talaga tunay na sang-ayon si VP Sara sa mga sinasabi ng kanyang ama at nagbilin pa nga ito na huwag atakihin si PBBM. Gayon din naman ang kampo ng presidenteng Bongbong Marcos ay nire-respeto pa din niya si VP Sara bilang isang political ally at kaibigan, kaya't dinidepensahan din niya ito. Isang rason upang masabing may pag-asa pa ngang maibalik ang dating unity. Nabanggit na rin dati ng Pangulong Bongbong Marcos na wala silang hidwaan ng kanyang vice presidente sa kabila ng mga ginawang akusasyon at mga paninira ng pamilya nito sa kanya sa publiko, ay malaki pa rin ang respeto nila sa isa't isa. Sinabi din ng dating Pangulong Duterte sa kanyang pahayag na talagang ayaw naman niya talaga ng gulo kay Pangulong Bongbong Marcos dahil mabait daw sana ito. Kaso lang, ako ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos mabait na tao.
Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Totoo yan. Hindi siguro kaya ang ganun yan. Yung mag-init ng ulo, putang ina ka. Kaya yung may ako, may langaw, may lamok. Marcos, but the problem is, yung ideas ba na lumalabas, asawa niya, pati kay yung pinsan niya, sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap. Marami din ang nagsasabi na talagang masyado lang sigurong diretso at walang preno ang mga revelasyon ng dating Pangulong Duterte, kaya't nagkakagulo tuloy ang mga kaalyadong partido. Gayunpaman, ay marami pa rin ang umaasa sa muling pagkakasundo ng dalawang pamilya na talagang inaasahan ng mga Pilipino na mamumuno sa bayan.